Ninakaw nila ang lahat sa akin. Habang dugo ang nagliligtas ang aking mga kamay sa loob ng operating room, nagpapakasarap siya sa kama kasama ang kanyang kabit gamit ang perang pamana ng aking ama. Baog ka kasi, Winnie. Iyan ang isinumbat niya. Ngunit hindi ko alam, ang batang iniluwal ng kabit niya ay hindi sa kanya. Tapos na ang pagiging martir. Handa na ba silang masunog sa impyernong sarili nilang gawa? Fred Castro, siya po ang nakalistang asawa at emergency contact ng pasyenteng ito, doktora. Ang boses ng nurse ay tila isang malamig na hanging pumasok sa loob ng banyo ng mga doktor, kung saan kasalukuyang naghihilamos si Winnie bago ang isang biglaang operasyon. Nanigas ang kanyang mga kamay, nabasa pa ng tubig. Ang pangalang binanggit ay hindi lamang pamilyar. Ito ang pangalang pinakasalan niya, 5 taon na ang nakalilipas. Ang pangalang ibinubulong niya sa tuwing siya ay nagdarasal na magkaroon na sila ng sariling supling. Dahan-dahang iniangat ni Winnie ang kanyang paningin sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Bakas ang pagod mula sa 12 oras na duty. Ngunit ang mas matinding pagod ay ang gumuguhit sa kanyang mga mata. Fred Castro? Pag-uulit niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na hirap makawala sa kanyang lalamunan. Sigurado ka ba? Inabot ng nurse ang folder ng pasyente. Opo, doktora. Lorna Madrigal po ang pangalan ng pasyente. Isinugod dito dahil sa matinding pagdurugo. Si Mr. Castro po ang nagdala sa kanya rito, pero umalis din agad para kumuha ng mga gamit. Sabi niya, asawa raw po siya. Ang bawat salita ng nurse ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa balat ni Winnie. Ang bawat kataga ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ngunit bilang isang doktor, bilang isang profesional na hinubog ng disiplina, pilit niyang pinatigas ang kanyang kalooban. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pait, bago isuot ang kanyang surgical mask. Sa loob ng operating room, ang paligid ay nababalot ng amoy ng kemikal at ang malamig na hangin na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Habang papalapit si Winnie sa operating table kung saan nakahiga ang pasyenteng si Lorna, ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang monitor ng tibok ng puso ay nagbibigay ng isang mahaba at nakababahalang tunog, isang hidni, nagbabagong ritmo na sumasabay sa mabilis na pagpintig ng kanyang sariling puso. Nang iangat ni Winnie ang telang tumatakip sa pasyente upang simulan ang pagsusuri, doon siya tuluyang binalot ng panghihina. Sa leeg ni Lorna, kumikinang sa ilalim ng matatalas na ilaw ng operating room, ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis krus. Hindi ito basta kwintas lamang. Ito ang huling alaala ng pumanaw na ina ni Winnie. Ang kwintas na ibinigay niya kay Fred 3 taon na ang nakalilipas upang ipangtubos sa utang ng negosyo nito. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang mga kamay, na kilala sa katatagan sa paghawak ng scalpel, ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kanyang latex gloves. Ang pasyenteng nasa harap niya, ang babaeng ito na ngayon ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan, ay ang babaeng suot ang kanyang alaala, ang babaeng dinala ng kanyang asawa sa ospital bilang asawa. Doktora, ang presyon po ng pasyente ay bumabagsak. Kailangan na po nating magsimula. Paalala ng anesthesiologist. Tila nabasag ang katahimikan sa isipan ni Winnie. Ang kanyang pagkatao ay nahati sa dalawa. Ang nasaktang asawa na gustong tumakbo palayo at sumigaw. At ang doktor na sumumpang magliligtas ng buhay kahit na kanino pa ito. Sa isang sandali, ng matinding pagtitiis, muling humigpit ang hawak ni Winnie sa kanyang instrumento. Ang bawat hiwa na kanyang gagawin ay tila paghiwa na rin sa kanyang sariling kaluluwa. Sa loob ng 2 oras, nakipaglaban siya. Iniligtas niya ang babaeng pumatay sa kanyang kaligayahan. Iniligtas niya ang sanggol na bunga
ng pagtatraydor sa kanyang pagsasama. Nang matapos ang operasyon, lumabas si Winnie sa operating room na parang isang anino. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga habang naglalakad patungo sa waiting area. Doon, nakita niya si Fred. Nakaupo ito sa bench. Nakasubsob ang muka sa mga palad. Tila ba ito ang pinakakawawang lalaki sa mundo? Ngunit ang pagdating ng isang matandang babae, ang lalong nagpadilim sa paligid ni Winnie. Si Doña Carmen Castro ang kanyang biyenan. Ang babaeng palaging nagpapaalala sa kanya na wala siyang silbi dahil hindi siya makabuo ng apo. Nang makita ni Doña Carmen si Winnie, walang bakas ng pag-aalala o pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi bago siya lumapit ng dahan-dahan. Ang bawat tunog ng takong ng sapatos ng matanda sa sahig ng ospital ay tila ba tunog ng martilyo na nagpapatibay sa kabaong ng kanyang pag-aasawa. Tumayo si Fred nang makita si Winnie. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkakaila. "Winnie, let me explain," ang tanging nasabi nito. Ngunit agad siyang pinatahimik ng isang kumpas ng kamay ni Doña Carmen. Lumapit ang matanda kay Winnie, sapat na malapit upang maamoy ni Winnie ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng dugo at antiseptiko. Ang boses ni Doña Carmen ay mahina, ngunit bawat salita ay may dalang laso na sapat upang pumatay. "Huwag kang gagawa ng ingay dito, Winnie. Isang kahihiyan ang gagawin mo sa pamilya Castro kapag nag-eskandalo ka. Gawin mo ang trabaho mo bilang asawa at manahimik ka. Nagawa na ni Lorna ang hindi mo kailanman kayang gawin dahil baog ka. Siya ang nagdala ng tagapagmana sa amin, kaya wala kang karapatang magreklamo." Nanatiling nakatayo si Winnie. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid hanggang sa bumuon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Wala siyang sinabi. Wala siyang isinigaw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat piraso ng kanyang puso ay tuluyan ng naging abo. Tiningnan niya si Fred na ngayon ay hindi makatingin sa kanya ng diretso at kay Doña Carmen na tila ba nakamit na ang pinakamalaking tagumpay. Ang katahimikan ni Winnie ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay ang katahimikan bago ang pagguho ng lahat ng bagay na kanilang pinahahalagahan. Samantalang ang monitor sa loob ng recovery room ay patuloy sa kanyang ritmo, isang katanungan ang paulit-ulit na humahampas sa kaisipan ni Winnie. Isang katanungang tila walang kasagutan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Bakit sa libu-libong buhay na maaari niyang iligtas, ang buhay pa ng babaeng umasak sa kanya ang kailangang dumaan sa kanyang mga kamay? Gaano pa ba karaming piraso ng sarili ang kailangan niyang ibigay bago niya mapagtanto na wala na siyang naiwan para sa kanyang sarili? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan pauwi sa mansyon ng mga Castro ay tila paghigpit ng lubid sa leeg ni Winnie. Ang katahimikan sa loob ng madilim na kotse ay mas mabigat pa kaysa sa nakabibinging tunog ng mga kagamitang medikal sa operating room. Sa tabi niya, si Fred ay nakatitig lamang sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ngunit ang kanyang diwa ay halatang naiwan sa silid ng ospital kung saan nandoon ang kanyang mag-ina, ang tunay niyang pamilya sa kanyang isipan. Nang pumasok sila sa malaking tarangka ng mansyon, hindi nakaramdam ng pag-uwi si Winnie. Sa halip, ang bawat dekorasyong ginto at ang malalaking haligi ng bahay ay tila mga rehas ng isang kulungang hindi niya magawang takasan. Pagbaba nila ng sasakyan, hindi man lamang siya tinulungan ni Fred. Dire-diretso itong pumasok sa loob. Iniwan si Winnie na mag-isang bit-bit ang kanyang bag at ang bigat ng kanyang pagkatao. Sa loob ng malawak na sala, naghihintay si Doña Carmen. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Marangya ang kasuotan, kahit malalim na ang gabi, at may hawak na tasa ng tsaa na tila ba walang nangyaring trahedya. "Maupo ka, Winnie," ang utos ni Doña Carmen. Hindi ito paanyaya, kundi isang dekreto.
Dahan-dahang naupo si Winnie sa dulo ng sofa, malayo kay Fred na nakatayo malapit sa bintana. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila ba tunog ng hatol na dahan-dahang binabasa. Alam ko ang iniisip mo. Simula ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Iniisip mo na ikaw ang biktima rito. Ngunit tignan mo ang paligid mo, Winnie. Sino ang nagbigay sa iyo ng apelyidong nirerespeto ng lahat? Sino ang tumanggap sa iyo nung namatay ang ama mo at wala kang matakbuhan, kundi ang maliit at baon sa utang na klinika niya? Napalunok si Winnie. Ang pait ng utang na loob ay tila dumikit sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang nagpakapagod bilang doktor para bayaran ang lahat ng utang na yon. Ngunit ang boses niya ay tila ninakaw ng takot. Winnie love, please understand. Sa wakas ay nagsalita si Fred. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Hindi ko naman gustong saktan ka, pero tao lang ako. Kailangan ko ng anak. Kailangan ng pamilya natin ng tagapagmana. You know how hard we tried. Pero wala. 'Di ba? Lorna gave me what you couldn't. Ang bawat salita ni Fred ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa pisikal na hagupit. Ang paggamit nito sa salitang love ay tila isang paglapastangan sa lahat ng sakripisyong ginawa ni Winnie. Kaya ganito ang mangyayari. Pagpapatuloy ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Winnie. Mananatili ka rito. Magiging mabuti kang asawa kay Fred sa harap ng maraming tao. Hindi tayo magdidiborsyo dahil hindi iyan ang tradisyon ng mga Castro. Ang kahihiyanan ng pamilyang ito ay hindi ko papayagang kumalat dahil lamang sa emosyon mo. Isipin mo ang reputasyon mo bilang doktor. Isipin mo ang klinika ng ama mo. Ang pagbanggit sa klinika ng kanyang ama ay tila isang banta na hindi kailangang ipaliwanag. Alam ni Winnie na kontrolado ng mga Castro ang mga papeles ng lupang kinatitirikan ng klinika. Sa ngayon, duduon ka muna sa guest room sa kabilang wing. Ani Doña Carmen habang humihigop ng tsa. Kailangan ni na Lorna at ng bata ng espasyo rito sa main house kapag lumabas na sila ng ospital. Bilang pasasalamat sa kabutihang loob mo kanina sa operasyon, hahayaan kitang manatili sa pamilyang ito. Tumayo si Winnie ng walang kibo. Ang kanyang mga binti ay tila nanghihina, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang tayo. Hindi siya tumingin kay Fred, hindi siya tumingin kay Doña Carmen. Tahimik siyang naglakad patungo sa silid na itinalaga sa kanya. Isang maliit at madilim na kwarto na malayo sa karangyaan ng kanilang dating silid ni Fred. Pagpasok niya sa silid, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang gamit. Nilapitan niya ang kanyang bag at inilabas ang kanyang stethoscope at ang kanyang hospital badge. Hinawakan niya ang mga ito ng mahigpit. Sa gitna ng dilim, ito lamang ang mga bagay na tunay na sa kanya. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang bawat alaala ng operasyon at ang malamig na tinig ng kanyang biyanan ay tila mga multong bumubulong sa kanyang pandinig. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, kinuha niya ang kanyang cellphone upang tingnan ang kanyang bank account. Nais niyang malaman kung magkano na ang kanyang naipon upang dahan-dahang bawiin ang klinika ng kanyang ama. Ngunit pagbukas niya ng application, isang pulang abiso ang lumitaw. Transaction error. Account frozen by primary holder. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang joint account nila ni Fred, ang account kung saan nakadeposito ang lahat ng kanyang sahod bilang surgeon, ay hindi na niya ma-access. Hindi na makapaghintay ang umaga. Sa gitna ng gabi, palihim na lumabas si Winnie ng mansyon. Sumakay siya sa kanyang lumang sasakyan at nagmaneho patungo sa kalsadang pamilyar sa kanya simula pagkabata, ang daan patungo sa klinika ng kanyang ama. Ito ang tanging lugar na itinuturing niyang santuwaryo. Nang makarating siya, ang kadiliman ng gabi ay tila mas lalong naging mapait. Huminto ang sasakyan niya sa tapat ng gusali.
Ngunit sa halip na ang pamilyar na karatula ng Santos Medical Clinic, isang malaki at bagong tarpaulin ang nakasabit sa tapat ng pinto. Bumaba si Winnie sa sasakyan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na bakal ng gate. Sa ilalim ng malungkot na ilaw ng poste sa kalsada, nabasa niya ang mga katagang tila tuluyang pumatay sa huling pag-asa sa kanyang puso. Property sold. Soon to be Castro Luxury Condominiums. Ang klinika ng kanyang ama, ang kanyang huling alaala, ang kanyang buhay, ay wala na. Ibinenta na ito ng lalaking tinawag niyang asawa. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang pumatak sa bubong ng kanyang sasakyan ay tila mga luhang hindi na magawang iluwal ng mga mata ni Winnie. Nakatitig lamang siya sa tarpaulin na nakasabit sa klinika ng kanyang ama. Ang gusaling naging saksi sa kanyang mga pangarap. Sa bawat gabing nag-aaral siya ng medisina at sa bawat pasyenteng pinaglingkuran ng kanyang yumaong magulang. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nakatakdang gibain para sa isang luxury condominium. Nang sumunod na araw, hindi na nag-aksaya ng panahon si Winnie. Sa gitna ng kanyang panghihina, may isang maliit na apoy ng determinasyon ang nagsimulang magalab sa kanyang dibdib. Nagtungo siya sa opisina ni Attorney Ramos, ang matandang abogado na matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Attorney Ramos, kailangan ko pong malaman ang totoo. Panimula ni Winnie, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pait. Paano na isangla at naibenta ang klinika nang wala akong nalalaman? Ako ang nag-iisang tagapagmana. Huminga ng malalim ang matanda at iniharap sa kanya ang isang makapal na folder. Ang bawat pahina na binubuklat ni Winnie ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang pagkatao. Ipinakita sa akin ni Fred ang mga dokumentong may lagda mo, Winnie. Isang special power of attorney na nagbibigay sa kanya ng karapatang pamahalaan at ibenta ang lahat ng ari-arian mo. Nanigas ang buong katawan ni Winnie nang makita ang dokumento. Ang lagda sa ibaba ng papel ay kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi niya kailanman pipirmahan ang ganoong klaseng papel. Pineke niya ang lagda ko. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Pinirmahan niya ito habang ako ay abala sa ospital, o marahil ay nilinlang niya ako sa gitna ng mga papeles na pinapipirmahan niya sa akin noon para sa aming joint account. Mahirap patunayan ang pamimeke sa ngayon, Winnie. Malungkot na tugon ng abogado. Malakas ang kapit ng mga Castro sa bangko at sa Registry of Deeds. At sa ilalim ng batas, ang asawa ay may malaking kapangyarihan sa inyong mga ari-arian. Pagbalik ni Winnie sa mansyon, sinalubong siya ng isang tagpong mas masakit pa kaysa sa natuklasan niya sa abogado. Sa malawak na hardin, nakaupo si Fred sa ilalim ng gazebo. May hawak na baso ng mamahaling alak at tumatawa habang kausap ang kung sino sa kanyang cellphone. Nagtago si Winnie sa likod ng malaking kurtina sa loob ng sala, sapat na malapit upang marinig ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Don't worry, Lorna. Malaki ang makukuha nating komisyon sa pagbebenta ng lumang gusaling iyon. Makakabili na tayo ng penthouse na gusto mo. Wala nang magagawa si Winnie? Nakatali na ang mga kamay niya. Wika ni Fred habang humahalakhak. Hayaan mo siyang maging martir sa bahay na ito. Ang mahalaga, makuha natin ang lahat ng pera niya. Ang bawat halakhak ni Fred ay tila laso na nadahan-dahang pumatay sa huling bahagi ng pag-ibig na nararamdaman ni Winnie para sa kanya. Ang lalaking ito, na nangakong poprotektahan siya sa harap ng altar, ay ang mismong taong nagnakaw ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Dahan-dahang lumabas si Winnie sa sala at naglakad patungo sa kanyang maliit na silid sa guest wing. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang isang basurahang plastik at nagsimulang pulutin ang mga gamit niya. Sa gitna ng kanyang paglilinis, nakita niya ang isang lumang frame ng larawan ng kanyang ama na nabasag nang dinala siya rito sa silid na ito. Lumuhod siya sa sahig at isa-isang pinulot ang mga piraso ng bubog.
ang dugo mula sa kanyang daliri nang masugatan siya sa talim ng salamin ay hindi niya pinansin. Sa halip, kinuha niya ang larawan ng kanyang ama na nakangiti. "Patawad, Papa," bulong niya habang pinupunasan ang alikabok sa mukha ng ama sa larawan. "Masyado akong nabulag sa pagmamahal, pero hinding-hindi ko papayagang makuha nila ang lahat. Bubuhayin ko ang pangalan mo, kahit kailanganin kong sunugin ang sarili kong puso para maging liwanag." Nang isasabit na sana ni Winnie ang kanyang coat sa likod ng pinto, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Fred na hindi sinasadyang naisama sa mga gamit niya noong paglilipat. Isa itong maliit at kakaibang susi na may nakaukit na logo ng isang pribadong safety deposit box sa isang bangko na hindi nila karaniwang pinupuntahan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Alam niyang ito ang susi sa mga sikretong itinatago ni Fred. Ang mga dokumentong maaaring maging sandata niya sa hinaharap. Ngunit ang sandali ng kanyang pag-asa ay muling nabasag nang marinig niya ang ingay ng isang sasakyan na pumasok sa harap ng mansyon. Lumapit siya sa bintana at doon niya nakita ang pinakamasakit na eksena. Bumaba si Doña Carmen mula sa sasakyan, kasunod si Lorna na karga-karga ang isang sanggol na nakabalot sa mamahaling kumot. Si Fred ay mabilis na lumapit sa kanila. Niyakap si Lorna sa harap ng lahat ng mga katulong at hinalikan ng noo ng bata. "Welcome home, Lorna. Welcome home, my grandson," wika ni Doña Carmen sa boses na sadyang inilakas upang marinig ng buong kabahayan. Tumingala si Lorna sa bintana ng guest wing kung saan nakatayo si Winnie. Isang ngangiting mapanguyab ang sumilay sa labi ng kabit. Isang ngangiting nagsasabing siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon, habang si Winnie ay isa na lamang aninong nagtatago sa dilim. Ang bawat hakbang sa loob ng mansyon ay tila paglalakad sa isang minefield para kay Winnie. Hindi na siya ang doktora na iginagalang sa ospital. Sa loob ng tahanang ito, siya ay naging isang estranghero. Isang aninong pilit na binubura ng pamilya Castro. Isang umaga, habang naglalakad si Winnie patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, hinarang siya ni Lorna sa gitna ng pasilyo. Ang kabit ay nakasuot ng isang mamahaling silk na pantulog. Ang mga matang puno ng pagmamalaki habang karga-karga ang sanggol. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinapon ni Lorna ang bote ng gatas na hawak niya sa gitna ng makapal at puting carpet. "Ay, pasensya na, Winnie. Nadulas ang kamay ko," wika ni Lorna na may kasamang mapang-asar na ngiti. "Pwede mo bang linisin to? Alam mo naman, bawal akong mapagod dahil nagpapasuso ako." Sabi ni Fred, "Ikaw na raw muna ang bahala sa mga gawaing bahay dahil wala ka namang ibang ginagawa, kundi magmukmok." Naramdaman ni Winnie ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay automatikong nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Tiningnan niya si Fred na noon ay pababa ng hagdan, ngunit iniwas lamang ng kanyang asawa ang paningin at nagpatuloy sa pag-aayos ng kanyang kurbata. "Winnie, gawin mo na lang ang sinabi ni Lorna." Malamig na utos ni Fred nang hindi tumitingin sa kanya. "Huwag ka nang gumawa ng eksena sa harap ng bata." Walang imik na lumuhod si Winnie sa sahig. Kinuha niya ang basahan at dahan-dahang pinunasan ang malansang amoy ng gatas sa karpet. Bawat hagod ng kanyang kamay ay tila pagpapakumbaba ng kanyang dangal. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakayukong ulo, ang kanyang mga mata ay hindi luhaan. Ang mga ito ay puno ng isang matalim at malamig na determinasyon. Pagdating ng tanghalian, ipinatawag siya ni Doña Carmen sa hapagkainan, ngunit hindi upang kumain, kundi upang pagsilbihan sila. "Ang sarap ng timpla ng pagkain ngayon, Winnie. Mas mabuti pa palang dito ka na lang sa bahay kaysa sa ospital na yan," ani Doña Carmen habang marangyang humihiwa ng karne. "Wala ka ngang silbi sa pagbuo ng pamilya, pero kahit papaano ay marunong ka namang sumunod sa utos. Isang paalala lang,
Kailangan mong ilipat ang natitirang pondo sa savings account mo sa akin bukas. Kailangan ng apo ko ng pinakamahusay na pediatrician at mga gamit mula sa ibang bansa. Utang mo sa amin ang pananatili mo rito. Huminga ng malalim si Winnie. Ang kanyang dibdib ay kumakaba sa galit na pilit niyang itinago. Opo, Mama. Ang tanging sagot niya. Ang pagsunod na ito ay hindi kahinaan. Ito ay isang taktika upang hindi sila maghinala sa kanyang mga balak. Nang hapon ding iyon, habang ang lahat ay abala sa pag-aalaga sa sanggol sa hardin, pumasok si Winnie sa silid ni Fred sa main house upang kunin ang mga maruruming damit na kailangang labhan, isang gawaing ipinilit sa kanya ni Doña Carmen. Habang kinukuha niya ang mga damit, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. Naalala niya ang maliit na susi na nahanap niya kagabi. Mabilis niyang nilapitan ang malaking bag ng golf ni Fred na nakatabi sa sulok. Alam niyang dito itinatago ni Fred ang mga bagay na ayaw niyang makita ng sinuman. Dahan-dahan niyang kinapkapan ang bawat bulsa ng bag. Sa pinakailalim na bahagi, sa likod ng isang sikretong zipper, naramdaman niya ang isang matigas at parihabang bagay. Inilabas niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong pangalawang cellphone. Isang device na hindi niya kailanman nakita na ginagamit ni Fred. Kasama nito ang isang maliit na notebook na puno ng mga numero at petsa na tila mga talaan ng mga iligal na transaksyon sa bangko. Nang sandaling iyon, narinig ni Winnie ang mga yabag ng paa na paparating sa silid. Mabilis niyang isinilid ang cellphone at notebook sa loob ng kanyang uniforme at muling binalikan ang pagkuha ng mga maruruming damit. Bukas ang pinto at iniluwan nito si Fred. Tiningnan niya si Winnie nang may pagdududa. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay puno ng hinala. Kinukuha ko lang ang mga lalabhan, Fred. Iyon ang gusto ni Mama, di ba? Mahinahong sagot ni Winnie, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Tumingin si Fred sa kanyang bag ng golf, pagkatapos ay muling tumingin kay Winnie. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na nagpapahirap sa paghinga ni Winnie. Hinawakan ni Fred ang braso ni Winnie ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag mong susubukan na pakialaman ang mga gamit ko, Winnie. Manatili ka sa kung saan ka nararapat, sa kusina at sa guest wing. Kapag nalaman kong may ginagawa kang hindi ko gusto, hinding-hindi mo na makikita kahit ang anino ng klinika ng tatay mo. Binitiwan ni Fred ang kanyang braso nang may pandidiri at lumabas ng silid. Naiwan si Winnie na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang makabalik siya sa kanyang madilim na silid sa guest wing, agad niyang inilabas ang cellphone. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit mayroon itong passcode. Sinubukan niya ang kanilang anibersaryo, ang kaarawan ni Fred, ang kaarawan ni Doña Carmen, ngunit lahat ay mali. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang petsa na hinding-hindi niya malilimutan. Ang araw na namatay ang kanyang ama. Ang araw kung kailan nagsimulang kontrolin ni Fred ang kanyang buhay. Itinipa niya ang mga numero. Isang mahinang tunog ang narinig niya kasabay ng pagliwanag ng screen. Ang cellphone ay bukas na. Agad na bumungad sa kanya ang isang nakabukas na thread ng mga mensahe. Ang huling mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero at ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng gabi. Fred, kailangan nating mag-usap. Hindi na sapat ang perang ibinibigay mo. Kung hindi ka magbabayad ng mas malaki, sasabihin ko sa buong pamilya mo na hindi ikaw ang ama ng batang dala ni Lorna. Napasinghap si Winnie. Ang cellphone ay muntik nang mahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang buong pundasyon ng kasinungalingan ng pamilya Castro ay nagsisimula ng mabitak sa harap ng kanyang mga mata. Sa loob ng maliit at madilim na banyo ng guest wing, ang tanging nagbibigay ng liwanag
ay ang malamlam na sinag mula sa screen ng itinatagong cellphone ni Fred. Nakaupo si Winnie sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang bawat hininga niya ay tila isang pagsisikap na huwag mabulunan sa tindi ng emosyong nanunuot sa kanyang dibdib. Pinatulo niya ang tubig sa gripo, hindi upang maghugas, kundi upang lunurin ng tunog ng umaagos na tubig ang anumang hikbi o ingay na maaaring makawala sa kanyang mga labi. Binasa niyang muli ang mensahe. Raul. Ang pangalang yon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Sino si Raul? At bakit handang magbayad si Fred ng napakalaking halaga para lamang manahimik ito tungkol sa tunay na ama ng bata? Ang sakit na nararamdaman ni Winnie ay hindi na lamang dahil sa kataksilan. Ito ay dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bawat gabing wala siyang tulog sa ospital, ang bawat operasyong nagligtas ng buhay ay ginagamit lamang ni Fred upang tustusan ng isang malaking kasinungalingan. Ipinikit ni Winnie ang kanyang mga mata at isinubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking biro. Iniligtas niya ang sanggol na yon sa operating room. Nanalangin siya para sa kaligtasan nito, habang ang kanyang asawa ay abala sa pagtatakip ng katotohanan na hindi naman pala siya ang tunay na ama. Ang lahat ng pangiinsulto sa kanya ni Doña Carmen tungkol sa pagiging baog ay tila mga palasong may lason na ngayon ay bumabalik sa mga nagpakawala nito. Nang sumapit ang umaga, isinuot ni Winnie ang kanyang pinakamakapal na baluti, ang kanyang mapuputing uniforme at ang kanyang propesyonal na mukha. Sa hapagkainan, tahimik siyang umupo sa harap ni na Fred at Doña Carmen. Si Lorna ay abala sa pagpapakain sa bata. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kaplastikan at pagpapakitang tao. Winnie, huwag mong kalilimutan ang paglipat ng pera ngayong hapon. Paalala ni Doña Carmen habang humihigop ng mainit na tsokolate. Kailangan nating bayaran ang bagong nursery na ipinagawa ni Fred. Tumango lamang si Winnie. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanyang pinggan. Opo, Mama. Pupunta ako sa bangko pagkatapos ng aking duty sa ospital. Good. Ang maikling sagot ng matanda. Hindi nito alam na ang pagpunta sa bangko ni Winnie ay may ibang layunin. Pagdating sa ospital, ang bawat koridor na nilalakaran ni Winnie ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Dito, siya ay si Dr. Winnie Santos, ang mahusay na sirujano, hindi ang inaaping asawa sa mansyon ng mga Castro. Ngunit nang makapasok siya sa locker room ng mga doktor, ang kanyang katatagan ay tila isang bahay na gawa sa baraha na biglang gumuho. Napaupo siya sa bench at hinayaan ang kanyang mga balikat na manginig sa tahimik na pag-iyak. Winnie, anong nangyari? Nag-angat ng tingin si Winnie at nakita niya si Dr. Elena, ang kanyang mentor at itinuturing na ikalawang ina sa mundo ng medisina. Ang malambot na mukha ni Elena ay puno ng pag-aalala habang mabilis itong lumalapit sa kanya. Hindi na napigilan ni Winnie ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa operasyon, ang pagsakop ni Lorna sa kanilang bahay, ang pagbebenta sa klinika ng kanyang ama, at ang lihim na cellphone na nahanap niya. Ang bawat salita ay tila isang pagbuga ng apoy na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Nakinig si Dr. Elena ng walang paghuhusga. Nang matapos si Winnie, hinawakan ng matanda ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay ni Elena ay mainit at matatag, isang kabaligtaran sa nanlalamig na mga daliri ni Winnie. Winnie, listen to me. Ang boses ni Elena ay mahinahon ngunit may awtoridad. Ang isang sirujano ay hindi hinahayaang manginig ang kanyang mga kamay sa gitna ng operasyon dahil alam niyang buhay ang nakataya. Ngayon, ang sarili mong buhay ang nakataya. Huwag mong hayaang talunin ka ng emosyon mo. Ang pagiging martir ay hindi kabanalan, Winnie.
Ito ay isang mabagal na paraan ng pagpapakamatay. Tumingin si Winnie sa kanyang mentor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ano ang dapat kong gawin, Doc? Wala akong pera. Wala akong kakampi sa bahay na yon. Maling-mali ka, Winnie. Muling piga ni Elena sa kanyang kamay. Mayroon kang katalinuhan at mayroon kang mga ebidensya. Huwag kang lalaban gamit ang galit. Lumaban ka gamit ang plano. Kung ninakaw nila ang klinika mo, bawiin mo ito hindi sa pamamagitan ng pagmamakaawa, kundi sa pamamagitan ng batas. At tungkol sa batang iyon, kung hindi si Fred ang ama, nasa iyo ang pinakamalakas na alas na pwedeng sumira sa kanila. Ang mga salita ni Elena ay tila isang lampara na nagbigay ng liwanag sa madilim na kaisipan ni Winnie. Nagsimula siyang makakita ng direksyon. Hindi na siya luluha para sa isang lalaking hindi marunong magmahal. Luluha siya sa huling pagkakataon upang linisin ang kanyang paningin para sa darating na laban. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, iniabot ni Elena ang isang card ng isang tanyag na abogado. Tawagan mo siya. Sabihin mong, ako ang nagpadala sa iyo. At Winnie, huwag mong kakalimutan na ikaw ay isang Santos. Ang pangalan ng ama mo ay simbolo ng paggaling. Huwag mong hayaang maging simbolo ito ng pagkatalo. Nang gabing iyon, bumalik si Winnie sa mansyon na may bagong aura. Tahimik siyang pumasok sa kanyang silid at muling inilabas ang lihim na cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi na kaba ang nararamdaman niya, kundi isang malamig at kalkuladong galit. Isang bagong mensahe ang pumasok sa screen. Isang mensaheng nagpatayo sa lahat ng balahibo ni Winnie at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Fred, nandito ako sa tapat ng gate ng mansyon niyo. Ngayon na ang oras ng bayaran. Kung hindi ka lalabas sa loob ng 5 minuto, magdo-doorbell ako at ipapakilala ang sarili ko kay Doña Carmen bilang ang tunay na ama ng apo niya. Agad na tumayo si Winnie at lumapit sa bintana. Mula sa kanyang posisyon sa guest wing, nakita niya ang isang anino ng lalaking nakatayo sa labas ng malaking rehas na bakal ng mansyon. At mula sa main house, nakita niya ang isang figura na mabilis at balisa na lumalabas patungo sa gate. Si Fred. Mula sa itaas ng balkonahe ng guest wing, nakakubli si Winnie sa likod ng makapal na dahon ng bougainvillea. Ang gabi ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang kaluskos ng mga kuliglig na tila ba nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Sa ibaba, sa labas ng malaking rehas na bakal ng gate, nakita niya ang anino ng 2 lalaki. Ang isa ay si Fred, na balisang palingon-lingon sa paligid, at ang isa naman ay isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at tila ba sanay sa dilim. Narinig ni Winnie ang mahinang atungal ng bakal nang buksan ni Fred ang maliit na bahagi ng gate. Walang imik na iniabot ni Fred ang isang makapal na sobre. Kahit madilim, ramdam ni Winnie ang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa. Ang lalaking estranghero, na sa hinala niya ay si Raul, ay kinuha ang sobre at binilang ang laman sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Isang nakatutuyang tawa ang pinakawalan ng lalaki bago ito tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Naiwang nakatayo si Fred sa tapat ng gate, ang kanyang mga balikat ay nakasagsag. Tila bapasan niya ang buong daigdig ng kasinungalingan. Sa pagkakataong yon, hindi galit ang naramdaman ni Winnie, kundi isang malamig na pagkasuklam. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay isa palang duwag na nagbabayad para sa isang hiram na dangal. Kinabukasan, ang mansyon ay muling binalot ng ingay ng paghahanda. Isang malaking selebrasyon ang pinaplano ni Doña Carmen, ang binyag ng tagapagmana ng mga Castro. Habang naglalakad si Winnie sa pasilyo, nakita niya si Lorna sa nursery, masayang pinupuslit ang sanggol sa kanyang mga bisig. Huminto si Winnie sa tapat ng pinto. Pinagmasdan niyang mabuti ang bata. Ang ilong, ang hugis ng mukha, ang bawat kurba ng labi. Wala itong bakas ng pagiging isang Castro. Bakit ka nakatingin, Winnie? Naiinggit ka ba?
Ang matalim na boses ni Lorna ang bumasag sa kanyang iniisip. Huwag kang mag-alala. Pwede mo namang hawakan ng bata kung papayag si Doña Carmen. Pero alam mo naman, baka mamaya ay mapasa sa kanya ang kamalasan mo. Hindi kumibo si Winnie. Sa halip, lumapit siya ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Pinagmamasdan ko lang ang bata, Lorna. Napansin ko lang tila mas malakas ang genes ng pamilya mo kaysa kay Fred. Ni Katiting, walang nakuha ang bata sa kanya. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Lorna. Isang mabilis na pagdaan ng takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng puot. Ano bang alam mo? Sabi ni Fred, kamukhang kamukha niya ang bata noong sanggol pa siya. Umalis ka na nga rito. Nakakasira ka ng mood. Pagbaba ni Winnie sa sala, sinalubong siya ni Doña Carmen. Ang matanda ay may hawak na listahan ng mga bisita at mga bayarin para sa catering. Walang pasubaling inilapag ng matanda ang mga papel sa harap ni Winnie. Kailangan ko ng 1,000,000 para sa grand baptism ng apo ko. Diretsong saad ni Doña Carmen, ang boses ay tila ba humihingi lamang ng isang basong tubig. Inasahan ko na ang tseke mo ngayong hapon. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa lahat ng sakit ng ulong ibinigay mo sa pamilyang ito dahil sa iyong kakulangan. Gusto ko ang pinakamagarbong binyag sa kasaysayan ng ating lungsod upang malaman ng lahat na ang mga Castro ay mayroon ng bagong hari. Huminga ng malalim si Winnie. Alam niyang ito ang perang pinaghirapan niya sa mga nakaraang buwan. Ang pondong dapat sana ay para sa kagamitan ng kanyang klinika. Ngunit sa halip na tumutol, naramdaman niya ang isang malamig na kalkulasyon sa kanyang utak. Opo, Mama. Ibibigay ko po ang kailangan ninyo. Gusto ko rin na maging perpekto ang araw na yon para sa bata. Isang mapagmalaking mamangiti ang sumilay sa labi ng matanda. Mabuti at natauhan ka na rin, Winnie. Magbihis ka na at pumasok sa ospital. Kailangan nating kumita ng pera. Ngunit hindi pera ang iniisip ni Winnie habang nagmamaneho siya patungo sa ospital. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang maliit na kagamitan na kinuha niya mula sa laboratorio ng ospital. Isang sterile na DNA collection kit. Ang bawat sandali ng pang-aalipusta sa kanya ay tila naging gasolina para sa kanyang plano. Hindi siya papayag na ang kanyang pinaghirapan ay mapunta lamang sa isang batang hindi naman dugo at laman ng mga Castro. Nang gabing iyon, matapos ang isang nakakapagod na duty, bumalik si Winnie sa mansyon. Ang buong bahay ay tahimik na, maliban sa mahinang hilik ng mga tao sa main house. Sa ilalim ng dilim, dahan-dahang lumabas si Winnie sa guest wing at tinahak ang daan patungo sa nursery. Ang kanyang puso ay kumakaba, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob ng nursery. Ang amoy ng baby powder at bagong labang mga kumot ay bumungad sa kanya. Sa loob ng crib, ang sanggol ay payapang natutulog. Walang malay sa bagyong nagbabadyang sumira sa kanyang kinabukasan. Inilabas ni Winnie ang maliit na cotton swab mula sa kit. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Ang katatagan ng isang siruhano na handang maghiwa upang alisin ang cancer sa katawan. Yumuko siya. Ang anino niya ay tumabon sa mukha ng bata sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Isang mabilis na pagkilos, isang mabilis na pagkuha ng ebidensya. Ngunit bago pa man niya mailigpit ang kit sa kanyang bulsa, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa pintuan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang lumalaki sa sahig ng nursery. Nanatiling hindi gumagalaw si Winnie, ang kanyang likod ay tila naging yelo sa lamig ng kaba. Ang maliit na cotton swab na may lamang laway ng bata ay mahigpit niyang hinahawakan sa loob ng kanyang bulsa. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay sadyang pinatigas upang hindi magpakita ng anumang emosyon. Si Fred, nakatayo ito sa pintuan, ang kanyang mga mata
ay naniningkit sa gitna ng kadiliman ng nursery. "Winnie, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" Ang boses nito ay puno ng hinala. Bawat salita ay tila isang pag-uusisa na naghahanap ng pagkakamali. Huminga ng malalim si Winnie. Ang kanyang utak ay mabilis na nag-isip ng paraan. Bilang isang doktor, alam niya kung paano gamitin ang kanyang awtoridad upang maging tuso. Narinig ko ang mahinang ubo ng bata mula sa guest wing, Fred. Bilang isang doktor, hindi ko matiis na hindi siya suriin. Alam mo namang mahina pa ang baga ng mga sanggol sa unang buwan. Lumapit si Fred. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay humalo sa bango ng nursery. Tumingin ito sa crib. Pagkatapos ay muling tumingin kay Winnie. "Masyado kang mapagmalasakit para sa isang asawang pinalayas sa sariling kwarto. O baka naman may iba kang binabalak?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Winnie. "Wala akong ibang binabalak kundi ang siguraduhing ligtas ang tagapagmana ng mga Castro, Fred. Hindi ba't yun naman ang pinakamahalaga sa inyo ni Mama?" Tila natigilan si Fred sa sagot ni Winnie. Ang guilt o ang pagiging kampante ay muling namayani sa kanya. "Mabuti naman kung ganoon. Bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag mong abalahin ang bata." Nang makalabas si Winnie sa nursery, tila doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Maaga pa ng sumunod na araw, nagmaneho siya patungo sa isang pribadong laboratorio na pagmamay-ari ng isang kaibigan noong kolehiyo, malayo sa mga koneksyon ng pamilya Castro. "Ito ang samples, Sheila. Gusto ko ng mabilis na resulta. Gawin mo itong prioridad," pakiusap. Wika ni Winnie habang iniabot ang maliit na kit. Ang bawat sandali ng paghihintay ay tila isang pagtitiis sa ilalim ng mainit na araw. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang plano. Pagbalik niya sa mansyon, sinamantala niya ang pagkakataon na wala sina Doña Carmen at Lorna dahil nagtungo ang mga ito sa isang mamahaling butik para sa damit ng binyag. Si Fred naman ay nasa opisina, gamit ang mga impormasyong nakuha niya mula sa lihim na cellphone. Dahan-dahang pumasok si Winnie sa silid-aklatan ni Fred. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipindot niya ang passcode sa computer ni Fred. Nang bumukas ang screen, bumulaga sa kanya ang katotohanang mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang ang klinika ang ninakaw ni Fred. May mga dokumento doon na nagpapakita ng sunod-sunod na paglilipat ng malalaking halaga mula sa trust fund na iniwan ng ama ni Winnie patungo sa isang dummy account sa pangalan ni Lorna Madrigal. Habang mabilis na ini-print ni Winnie ang mga saoke ng bangko, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Mabilis niyang kinuha ang mga papel. Itinago ang mga ito sa ilalim ng kanyang uniforme at mabilis na lumabas ng silid. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Lorna. Ang kabit ay may dalang maraming paper bags. Ang mga mata ay naniningning sa kagalakan dahil sa mga bagong biling alahas. Huminto ito sa tapat ni Winnie. Ang tingin ay puno ng pangmamaliit. "Winnie, alam mo ba? Pinayagan ako ni Doña Carmen na piliin ang pinakamahal na brilyante para sa binyag bukas. Sabi niya, nararapat lang ito para sa reyna ng bahay na ito." Pagmamalaki ni Lorna habang hinahaplos ang kanyang leeg. "Ikaw, kailan ka ba aalis? Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin palabas. Wala ka ng lugar dito." Tinitigan ni Winnie si Lorna ng diretso sa mga mata. Walang galit, kundi isang malamig na pagkaawa. "Ang lugar ko ay nasaan man ang katotohanan, Lorna. At ang katotohanan ay may kakaibang paraan ng pagpapakita. Lalo na sa mga sandaling akala mo ay ikaw na ang panalo." Isang mabilis na pagdaan ng pagtataka ang nakita ni Winnie sa mukha ni Lorna bago ito muling napalitan ng puot. Ngunit hindi na binigyan ni Winnie ng pagkakataon ang kabit na makapagsalita pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanyang silid. Nang hapon ding iyon, habang nakaupo si Winnie sa dulo ng kanyang kama, ang kanyang cellphone ay biglang nag-vibrate. Ang tunog nito sa tahimik na silid ay tila isang malakas na hudyat, isang email mula sa laboratorio.
Ang subject line ay maikli lamang, DNA test results confirmed. Ang puso ni Winnie ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, dinala niya ang krus ng pagiging baog, ang kahihiyan ng hindi pagiging sapat. Ngunit sa pagbukas niya ng attachment na yon, ang lahat ng pader ng kanyang pagtitiis ay tuluyang gumuho upang magbigay daan sa isang bago at nakapanghihilakbot na kapangyarihan. Ang resulta ay malinaw. Ang probabilidad na si Fred Castro ang ama ng bata ay 0.00%. Sa gitna ng katahimikan ng guest wing, isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Winnie, isang tawang puno ng pait, tagumpay at paglaya. Ngunit ang kanyang kagalakan ay agad na naputol nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Doña Carmen mula sa main house. "Winnie, bumaba ka rito ngayon din. May kailangan kang pirmahan na dokumento para sa donasyon ng pamilya Castro bukas." Napatayo si Winnie. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa bulsa, kasama ang lahat ng katotohanang wawasak sa pamilyang yon. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon, alam ni Winnie na siya na ang may hawak ng patalim. Hawak ang cellphone sa nanginginig na kamay. Tinitigan ni Winnie ang numero sa screen. 0. Sa loob ng 5 taon, ang salitang baog ay tila isang malaking krus na pasan-pasan niya araw-araw. Ito ang lason na unti-unting pumatay sa kanyang kumpiyansa. Ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang bawat pang-aalipusta ni na Fred at Doña Carmen. Ngunit ngayon, sa isang iglap, ang lahat ng yon ay napatunayang isang malaking kasinungalingan. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang humahalo sa mga luhang hindi na dahil sa sakit kundi sa labis na ginhawa. Hindi siya ang may kulang, hindi siya ang may kasalanan. Ang buong pundasyon ng pamilya Castro ay nakatayo sa ibabaw ng isang mabulok na sikreto. "Winnie, ano ba? Bingi ka na ba?" Ang boses ni Doña Carmen ay muling umalingaw-ngaw mula sa paanan ng hagdan, puno ng inis at kawalan ng pasensya. Dahan-dahang tumayo si Winnie. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang mga bakas ng luha, at isinuot ang isang maskara ng kamangmangan. Inilagay niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay tila isang sandata na handa ng iputok. Pagbaba niya sa sala, nakita niya ang mag-inang Castro na nakaupo sa gitna ng karangyaan. Si Fred ay abala sa pag-aayos ng mga imbitasyon para sa engrandeng binyag at gala night bukas, habang si Doña Carmen ay may hawak na isang gintong pluma at ilang mga dokumento. Si Lorna naman ay nakasandal sa balikat ni Fred, may hawak na baso ng juice, at tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan. "Narito na po ako, Mama." Mahinahong saad ni Winnie, ang kanyang boses ay tila isang kalmadong dagat bago ang pagdating ng unos. "Pirmahan mo ito." Utos ni Doña Carmen sabay tulak ng mga papeles sa harap ni Winnie. Isa itong dokumento para sa donasyon sa foundation ng simbahan. Gusto kong malaman ng lahat na ang pamilya Castro ay mapagbigay, lalo na ngayong mayroon na kaming bagong tagapagmana. Ang perang gagamitin ay mula sa iyong personal na investment account. Huwag mo nang balaking tumutol. Utang mo ito sa amin dahil sa lahat ng kahihiyang idinulot mo. Tumingin si Winnie kay Fred. Ang lalaking ito, na alam niyang binabayaran si Raul upang manahimik, ay nakatingin sa kanya ng may halong pananakot. Tila sinasabi ng kanyang mga mata na wala siyang ibang pagpipilian. Kinuha ni Winnie ang pluma. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang matinding pagnanais na isigaw ang katotohanan sa harap ng kanilang mga mukha. Gusto niyang sabihing ang tagapagmanang ipinagmamalaki nila ay anak ng isang estranghero. Ngunit naalala niya ang payo ni Dr. Elena. Ang laban ay hindi idinadaan sa bugso ng damdamin, kundi sa tamang panahon. Pinirmahan ni Winnie ang dokumento nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang pangako sa sarili na ito
na ang huling pagkakataon na makakakuha sila ng kahit ano sa kanya. Mabuti naman at marunong ka nang sumunod, ani Doña Carmen habang hinahablot ang papel. Bukas, sa gabi ng gala, gusto kong magsuot ka ng simpleng damit lamang. Huwag kang gagawa ng anuman na makakaagaw ng atensyon kay Lorna at sa bata. Ikaw ay naroroon lamang bilang dekorasyon, isang paalala na ang mga Castro ay marunong magpatawad kahit sa isang baog na asawang katulad mo. Isang mapang-uyab na ngiti ang ibinigay ni Lorna kay Winnie. Huwag kang mag-alala, Winnie. Ipapahiram ko sa iyo ang isa sa mga luma kong alahas para naman hindi ka magmukhang kawawa sa harap ng mga bisita. Sa halip na masaktan, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa puso ni Winnie. Kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng kaalamang ang lahat ng kanilang tinatamasa ngayon ay malapit ng gumuho. Salamat, Lorna. Ngunit huwag kang mag-alala para sa akin. Tugon ni Winnie, ang kanyang mga mata ay naniningning sa isang paraang hindi nila maunawaan. Bukas, sa gabi ng gala, tinitiyak ko sa inyo na magiging isang gabing hindi makakalimutan ng lahat. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagliwanag. Diba? Bahagyang natigilan si Fred sa sinabi ni Winnie. May isang bahagi ng kanyang isipan ang nakaramdam ng kaba, ngunit agad itong napawi ng kanyang kayabangan. Mabuti naman kung ganoon. Siguraduhin mong hindi ka mapapahiya bukas. Umakyat si Winnie pabalik sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang bintana at hinayaang humalik ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mukha. Sa malayo, nakikita niya ang mga ilaw ng lungsod, ang mundo kung saan muli siyang magsisimula. Kinuha niya ang kanyang lumang notebook at isinulat ang isang listahan. Ang listahan ng mga ebidensya, ang saoke ng bangko, at ang resulta ng DNA test. Ang lahat ay nakahanda na. Bukas, ang mansyon ng mga Castro ay hindi na magiging kulungan para sa kanya. Bukas, ang bawat sampal, bawat insulto, at bawat pagtatraidor ay magkakaroon ng kabayaran. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit ang boses sa kabilang linya ay sapat na upang magpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Dr. Winnie, alam ko ang tungkol sa DNA test. Huwag mong iisiping ikaw lang ang may hawak ng alas sa larong ito. Sino ito? Paano mo nakuha ang numero ko? Ang boses ni Winnie ay mahina ngunit matalim, habang ang kanyang mga daliri ay nakakapit ng mahigpit sa gilid ng lababo. Ang malamig na tubig na patuloy na umaagos sa gripo ay tila hindi sapat upang pawiin ang init ng kaba sa kanyang dibdib. Isang mapang-asar na tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Hindi na mahalaga kung sino ako, doktora. Ang mahalaga ay ang impormasyong hawak natin. Alam nating pareho na ang sanggol sa mansyong yan ay walang dugong Castro. Ang tanong, kailan mo balak itapon ang bomba? O baka naman gusto mong ako ang maunang magpasabog nito? Naramdaman ni Winnie ang isang malamig na pawis na gumuguhit sa kanyang likuran, Raul. Hindi na kailangan ng hula upang malaman kung sino ang lalaking ito. Ang tunay na ama ng bata ay hindi lamang tinitira si Fred, kundi sinusubukan din siyang gamitin bilang alas. Huwag mo akong takutin, Raul. Sagot ni Winnie. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng asero. Kung sa tingin mo ay magagawa mo akong kontrolin, nagkakamali ka, wala akong pakialam sa pera mo. Ang gusto ko lang ay ang katarungang matagal nang ipinagkait sa akin. Kung balak mong sirain si Fred, gawin mo. Pero huwag kang haharang sa daraanan ko. Bago pa makasagot ang lalaki, pinutol na ni Winnie ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone at humarap sa salamin. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa determinasyon. Hindi na siya ang takot na asawa. Siya na ang bagyo na malapit ng tumama sa baybayin ng mga Castro. Kinabukasan ang buong mansyon ay tila isang naglalakad na orkestra ng kaplastikan. Ang mga katulong ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak,
habang ang amoy ng mamahaling pabango ni Lorna ay humahalo sa amoy ng nilulutong pagkain para sa gala night. Nagpunta si Winnie sa ospital, hindi upang magtrabaho, kundi upang kitain si Dr. Elena. Sa loob ng tahimik na silid ng kanyang mentor, inilabas ni Winnie ang isang pulang tela mula sa kanyang bag. Ito ang isusuot ko, Doc. Wika ni Winnie habang inilalatag ang isang pulang-pulang sutlang damit sa ibabaw ng lamesa. Sabi ni Doña Carmen, magsuot ako ng simple at kupas na damit upang hindi maagaw ang atensyon kay Lorna. Pero ngayong gabi, gusto kong makita nila ang kulay ng aking paghihiganti. Hinaplos ni Dr. Elena ang tela. Isang mapait, ngunit mapagmalaking nangiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang pula ay kulay ng dugo, Winnie. Ngunit ito rin ay kulay ng muling pagsilang. Ngayong gabi, hindi ka lang doktora. Ikaw ang magiging boses ng bawat babaeng minaliit, niloko, at tinrider. Handa na ba ang iyong regalo? Itinaas ni Winnie ang isang maliit na USB drive. Lahat po ay narito. Ang mga nakaw na ebidensya, ang sauke ng bangko, at ang resulta ng DNA test. Pinag-aralan ko na rin ang system ng hotel kung saan gaganapin ang gala. Sa sandaling tumayo ako sa podium, wala nang makakapigil sa katotohanan. Bago lumisan si Winnie, may iniabot na isang makapal na brown envelope si Dr. Elena. Nakuha ito ng aking contact sa loob ng law firm na humahawak sa mga papeles ni Doña Carmen. May lihim ang matandang yan na mas madilim pa sa inaakala mo. Gamitin mo ito kung kinakailangan. Pagbalik ni Winnie sa mansyon, sinalubong siya ni Fred sa pasilyo. Ang lalaki ay nakasuot na ng kanyang mamahaling toksido, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at balisa. Patuloy ang kanyang pag-aayos ng kurbata na tila hindi niya makuha-kuha ang tamang forma. Winnie, kailangan nating mag-usap. Bulong ni Fred, ang kanyang boses ay nanginginig. May mga taong nanggugulo sa akin. Kung may marinig ka man o may mangyari sa gala, pakiusap, manatili ka sa tabi ko. Kailangan nating ipakita na solid ang pamilyang ito. Tiningnan ni Winnie si Fred mula ulo hanggang paa. Isang matinding awa ang naramdaman niya, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil sa labis na pagkabulag nito sa sariling kasinungalingan. Huwag kang mag-alala, Fred. Mahinahong tugon ni Winnie habang inayos niya ang kurbata ng asawa sa huling pagkakataon. Ngayong gabi, malalaman ng lahat ang tunay na katayuan ng ating pamilya. Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong nararapat para sa iyo. Nang magsimulang lumubog ang araw, ang mansyon ng mga Castro ay nabalot ng liwanag ng mga dambuhalang chandelier. Sumakay sila sa magkakahiwalay na sasakyan patungo sa hotel. Sa loob ng kanyang kotse, binuksan ni Winnie ang envelope na ibinigay ni Dr. Elena. Sa ilalim ng malungkot na ilaw ng sasakyan, nabasa ni Winnie ang mga dokumentong nagpapatunay na si Doña Carmen ay hindi lamang mapang-api, kundi isa ring mamamatay tao sa paraang hindi niya inaasahan. Ang kanyang pagkatao ay tila naging bato sa tindi ng katotohanang natuklasan niya tungkol sa pagkamatay ng sarili niyang ama. Pagdating sa tapat ng hotel, ang mga flash ng kamera ng mga media ay tila mga kidlat na sumasalubong sa kanila. Bumaba sina Fred, Doña Carmen at Lorna na karga ang bata. Suot ang kanilang pinakamagagandang ngiti at pinakamahaling alahas. Sila ang imahe ng tagumpay at kaligayahan. Ngunit nang bumukas ang pinto ng huling sasakyan, tila tumigil ang mundo. Lumabas si Winnie, suot ang kanyang matingkad na pulang damit na tila isang nag-aapoy na rosas sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay nakapako sa entablado ng kanilang pagkawasak. Sa dulo ng malawak na ballroom, nakita ni Winnie ang isang lalaking nakatayo, malapit sa control booth. Nakasuot ng uniforme ng hotel staff, ngunit may mga matang pamilyar sa kanya. Si Raul. Ang loob ng ballroom ay tila isang dagat ng nagniningning na mga brilyante
at wad na mga ngiti. Ang bawat chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ay naglalabas ng liwanag na sadyang ginawa upang bulagin ang lahat sa katotohanang nabubulok na ang pundasyon ng pamilya Castro. Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo si Doña Carmen. Suot ang kanyang kulay gintong gown habang buong pagmamalaking ipinapakilala sa mga elitistang panauhin si Lorna at ang sanggol bilang bagong pag-asa ng kanilang lahi. Si Fred naman ay tila isang aninong pilit na kumakapit sa ningning ng kanyang ina. Bagaman maayos ang kanyang suot, ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay nagpapakita ng takot na namumuo sa kanyang loob. Panakaw-nakaw siyang tumitingin sa control booth, tila naghahanap ng isang panganib na alam niyang darating anumang sandali. Nang pumasok si Winnie sa bulwagan, ang bulungan ng mga tao ay tila isang hanging mabilis na kumalat. Ang kanyang pulang sutlang damit ay tila isang naglalagablab na apoy na tumunaw sa malamig na kapaligiran. Hindi siya ang maputla at matulunging doktor na kilala nila. Siya ay isang babaeng tila muling isinilang mula sa abo ng sarili niyang pighati. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay tila ba tunog ng martilyo na nagpapako sa bawat kasinungalingan ng mga Castro. Mabilis na lumapit si Doña Carmen kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang pilit na pinapanatili ang isang plastik na ngiti para sa mga bisita. Hinawakan ng matanda ang braso ni Winnie ng napakahigpit, sapat na upang bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ng manugang. Anong ibig sabihin nito, Winnie? Ang madiing bulong ng matanda. Sinabihan kita na magsuot ng simple. Gusto mo ba talagang hiyain kami sa harap ng mga kaibigan namin? Magpalit ka ngayon din o hinding-hindi ka na makakaapak sa bahay ko. Tiningnan ni Winnie ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Wala na ang takot. Wala na ang pagnanais na magpasalamat. Huwag kayong mag-alala, Mama. Hindi na rin naman ako magtatagal sa bahay ninyo. Ngunit bago ako umalis, gusto ko lang ibigay sa inyo ang regalong nararapat para sa gabing ito. Hindi ba't gusto ninyong maging bida ang inyong apo? Hayaan ninyong ako ang magpakilala sa kanya sa buong mundo. Binitiwan ni Winnie ang sarili mula sa pagkakahawak ng matanda at tumuloy sa kinaroroonan ng technical booth. Sa isang maikling sulyap, nagpalitan sila ng tingin ni Raul. Ang lalaking tila isang leon na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumagpang ay tumango ng bahagya. Ang USB na ibinigay ni Winnie ay nakasaksak na sa system. Umakyat ang MC sa entablado. Ang boses nito ay puno ng kagalakan. At ngayon, para sa pinakahihintay na bahagi ng ating gabi, ang ating butihing doktora, si Dr. Winnie Santos Castro, ay mayroong espesyal na mensahe para sa kanyang pamilya at para sa ating munting anghel. Naglakad si Winnie patungo sa podium. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Nakita niya si Fred na tila hihimatayin sa kaba at si Lorna na nakayakap ng mahigpit sa bata. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka at namumuong takot. Huminto si Winnie sa harap ng mikropono. Inayos niya ang kanyang tayo at tumingin sa malawak na madla. Sa huling sandali, naisip niya ang kanyang ama, ang kanyang mga pangarap na ninakaw, ang kanyang dangal na niyapakan. Ang sakit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay tila naging isang malakas na enerhiya na handa ng sumabog. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Winnie, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Narito tayo upang ipagdiwang ang isang bagong buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang magpasalamat sa aking pamilya, kay Fred at kay Mama Carmen, dahil sa pagtuturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Ang aral na ang lahat ng bagay na itinatago sa dilim ay kailangang mabulgar sa ilalim ng pinakamaningning na liwanag. Pinihit ni Winnie ang kanyang paningin sa malaking screen sa likuran niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa remote control na nakapatong sa podium. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang tunay na mukha ng pag-ibig at katapatan ng pamilya Castro.
Sa isang mabilis na pagpindot ni Winnie sa remote control, ang malaking screen sa likod niya ay hindi nagpakita ng mga larawan ng sanggol o ng masayang pamilya. Sa halip, isang serye ng mga dokumento ng bangko ang bumulaga sa buong ballroom. Ang bawat numero at bawat transaksyon ay malinaw na nakasulat. Ang sistematikong paglipat ng milyon-milyong piso mula sa trust fund ni Dr. Winnie Santos patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ni Lorna Madrigal. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na agos ng tubig na biglang huminto. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Nakita ni Winnie ang mukha ni Fred. Ang kanyang asawa ay tila isang bangkay na binuhusan ng asido. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ito ang sinasabi ninyong pagpapatuloy ng legacy ng mga Castro. Ang boses ni Winnie ay malamig, matatag, at tila isang talim na humihiwa sa bawat pandinig. Ang pagnanakaw sa sariling asawa, ang paglapastangan sa pinaghirapan ng aking yumaong ama upang tustusan ang karangyaan ng isang kabit. Winnie, itigil mo iyan. Ang sigaw ni Doña Carmen habang pilit na tumatayo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Pinapahiya mo ang pamilya. Mga security, ilabas ang babaeng ito. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, muling pinindot ni Winnie ang remote. Sa pagkakataong ito, ang dokumentong lumitaw ay ang resulta ng DNA test. Ang malalaking titik na 0.0% probability of paternity ay tila mga sulo na sumunog sa huling hibla ng dangal ng mga Castro. Huwag kayong magmadali, Mama. Patuloy ni Winnie, ang kanyang mga mata ay nakapako sa naglulumpasay na mukha ng kanyang biyenan. Narito ang katotohanang matagal ninyong ipinagkait sa akin. 5 taon ninyo akong tinawag na baog. 5 taon ninyo akong hinamak dahil sa aking kakulangan. Ngunit heto ang patunay. Ang batang ito, ang tagapagmanang ipinagmamalaki ninyo, ay hindi dugo at laman ni Fred Castro. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Si Lorna, na kanina ay nakaupo ng may pagmamalaki, ay tila isang basang sisiw na sinusubukang itago ang kanyang mukha. Nagsimulang mag-ingay ang mga flash ng kamera ng media na inimbitahan mismo ni Doña Carmen para sana sa kanilang karangalan. Kasalanan mo ito. Pineki mo ang dokumentong yan. Ang huling hirit ni Fred habang sinusubukang umakyat sa entablado upang agawin ang mikropono. Ngunit bago niya mahawakan ang kable, isang boses mula sa dulo ng ballroom ang bumasag sa lahat. Hindi yan peke, Fred, dahil alam nating dalawa kung sino ang tunay na ama. Lumabas mula sa control booth si Raul, suot ang kanyang mapanghamong tingin. Ang presensya ng tunay na ama sa gitna ng selebrasyon ay tila huling pako sa kabaong ng pamilya Castro. Ang gulo ay tuluyan ng sumabog. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan sa pandidiri, habang ang mga reporter ay mabilis na lumalapit upang kunin ang bawat detalye ng pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng lungsod. Tumayo si Winnie sa gitna ng entablado, tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasunog na kaharian. Ngunit ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Nilapitan niya ang nanghihinang si Doña Carmen at bumulong sa paraang sila lamang ang makakarinig. Alam ko rin ang ginawa ninyo sa aking ama, Mama. Alam ko ang tungkol sa mga gamot na sadyang ibinigay ninyo sa kanya upang mapabilis ang kanyang pagkamatay at makuha ang klinika. Ang lahat ng ito, simula pa lang ito ng inyong pagbabayad. Ang mga mata ni Doña Carmen ay nanlaki sa sindak. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumagsak ang matanda sa sahig. Ang kanyang gintong gown ay tila naging isang maduming basahan sa ilalim ng malupit na liwanag ng ballroom.
Naglakad si Winnie palabas ng hotel, hindi lumingon sa nagmamakaawang tawag ni Fred. Ang kanyang pulang damit ay tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng gabi. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbasag sa bawat rehas na nagkulong sa kanya ng maraming taon. Ngunit habang papasok siya sa kanyang sasakyan, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at isang lalaking hindi niya kilala ang may iniabot na isang maliit na sobre. Doktora Winnie, tapos na ang palabas sa hotel. Pero ang tunay na laro para sa klinika ng ama mo ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang bawat hakbang ni Winnie palayo sa hotel ay tila pag-iwan sa isang mabigat na pasanin na 5 taon niyang dinala. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa kanyang mukha, tila binabati siya sa kanyang muling pagsilang. Ngunit sa loob ng puting silid ng ospital, kung saan dinala si Doña Carmen matapos ang kanyang pagbagsak, ang kapaligiran ay balot ng amoy ng lason at pagkatalo. Nakatayo si Winnie sa labas ng intensive care unit, pinagmamasdan sa kabilang panig ng salamin. Ang matandang babaeng dati ay kinatatakutan niya. Si Doña Carmen ay nakahiga, napapalibutan ng mga kumikislap na monitor at mga tubo na tila mga kadenang pumipigil sa kanya. Ayon sa mga doktor, nakaranas ang matanda ng isang matinding stroke na nag-iwan sa kalahati ng kanyang katawan na parang bato, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Winnie, pakiusap. Kausapin mo ang mga bangko. Lumingon si Winnie at nakita si Fred. Ang kanyang asawa ay tila isang aninong nalanta. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Wala na ang mapagmataas na asawa. Ang nasa harap niya ay isang lalaking takot na mawalan ng lahat ng karangyaan. Na-freeze ang lahat ng account namin, Winnie. Ang nanginginig na boses ni Fred habang sinusubukang hawakan ang kamay ng asawa. Dahil sa mga dokumentong ipinakita mo sa gala, may kasong fraud na isinampalaban sa akin. Wala tayong pambayad sa ospital ni Mama. Wala tayong pambayad sa mga utang. Dahan-dahang binawi ni Winnie ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa. Hindi tayo, Fred. Ikaw. Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nag-falsify ng mga dokumento at ikaw ang nagtaksil. Ang perang nasa joint account natin na kinuha mo, iyon ang pambayad mo sa sarili mong kasalanan. Pero si Lorna, iniwan niya ako, Winnie. Ang pagsabog ng yak ni Fred, pagkatapos niyang malaman na wala na tayong pera, kinuha niya ang lahat ng alahas na kaya niyang dalhin at tumakas kasama ang bata. Isinama niya si Raul. Ninakawan nila ako. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Winnie. Karma. Ang salitang iyon ay tila isang matamis na kanta sa kanyang pandinig. Ang lahat ng itinayo ni Fred sa ibabaw ng kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Nang hapon ding iyon, nagtungo si Winnie sa kanyang abogado, dala ang misteryosong sobre na ibinigay sa kanya sa labas ng hotel. Sa loob nito ay ang huling piraso ng puzzle, ang orihinal na titulo ng klinika ng kanyang ama na sadyang itinago ng notaryo publiko na binayaran ni Fred. Doktora Winnie, malinaw na ang lahat. Saad ng abogado habang binabasa ang mga papeles. Dahil napatunayan nating illegal ang pagbebenta ng klinika at may ebidensya tayo ng forgery, ang korte ay naglabas na ng temporary restraining order. Ang konstruksyon ng kondominium ay ititigil na at ang lupa ay ibabalik sa pangalan mo. Napapikit si Winnie, isang malalim na hininga nang ginhawa ang kumawala sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos. Paglabas niya ng opisina ng abogado, tinawagan niya si Dr. Elena. Doc, nakuha ko na ang klinika. Handa na po akong simulan ng rehabilitasyon ng gusali. Gusto kong buksan ito bilang isang charity ward para sa mga kababaihang walang kakayahan sa panganganak. Iyan ang tunay na tagumpay, Winnie. Tugon ng kanyang mentor. Ang paggamit ng iyong sakit upang maging gamot para sa iba. Kinagabihan,
Bumalik si Winnie sa mansyon ng mga Castro sa huling pagkakataon. Ang malaking bahay ay tila isang libingan, madilim, tahimik, at puno ng mga multo ng nakaraan. Nakita niya si Fred na nakaupo sa sahig ng sala, may hawak na bote ng alak, habang sa labas ay nakaparada ang mga truck ng bangko na handang mag-repossess ng mga ari-arian. Dahan-dahang inilapag ni Winnie ang kanyang wedding ring sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng ginto nang tumama ito sa marmol ay tila isang huling hudyat ng kanilang paghihiwalay. "Tapos na tayo, Fred," mahinahong saad ni Winnie. "Ang lahat ng kinuha mo sa akin ay nabawi ko na. Ang naiwan sa'yo ay ang iyong sarili at ang iyong konsensya, kung meron ka man yon." Tumalikod si Winnie at naglakad palabas ng pinto. Sa bawat hakbang niya palayo, ang anino ng mansyon ay tila lumiliit. Ang kanyang sasakyan ay naghihintay sa tapat ng gate. Ang gate kung saan dati ay pinagmamasdan niya si Fred na nakikipagkita kay Raul. Ngunit bago pa man siya makasakay, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tinig mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang muling mararamdaman. "Winnie!" Ang boses na yon, hindi ito puno ng puot, paniningil o desperasyon gaya ng boses ni Fred. Ito ay isang tinig na tila nagmumula sa isang malayong nakaraan. Isang panahong ang tanging problema ni Winnie ay ang pagpasa sa board exams at ang pangangarap na makapaglingkod sa kapwa. Dahan-dahang lumingon si Winnie. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, sa labas ng mansyon, nakatayo ang isang lalaking may bitbit na katatagan sa kanyang tindig. Si Gabriel, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, ang lalaking palaging nasa tabi niya bago siya nabulag ng mapanlinlang na karisma ni Fred. "Gabriel, anong ginagawa mo rito?" Ang tanong ni Winnie, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at kaba. Lumapit si Gabriel ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Narinig ko ang nangyari sa Hotel Winnie. Hindi ako makapaniwalang dinala mo ang lahat ng yon ng mag-isa. Bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit hinayaan mong saktan kanila ng ganoon katagal?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Winnie habang tinitingnan niya ang malaking mansyon sa kanyang likuran. "Dahil akala ko, ito ang tadhana ko, Gabriel. Akala ko, ang pagiging martir ang tanging paraan para mabuo ang pamilyang pinangarap ko. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na lakas ay wala sa pagtitiis, kundi sa pag-alis. Nandito ako para tumulong, Winnie," saad ni Gabriel habang iniabot ang isang susi. "Hindi lang ako ang nag-utos sa lalaking nag-abot sa iyo ng sobre kagabi. Ako ang naghahanap sa notaryo na yon sa probinsya. Matagal na kitang binabantayan mula sa malayo. Hinihintay ang sandaling handa ka na ring lumaban." Naramdaman ni Winnie ang isang init na dumadaloy sa kanyang puso. Hindi ang apoy ng pag-ibig, kundi ang init ng isang pagkakaibigang hindi kumukupas. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, mayroon pa palang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Nang sumunod na linggo, ang focus ni Winnie ay nakatuon na sa muling pagbubukas ng Santos Medical Clinic. Ang gusaling dati ay puno ng alikabok at mga tarpulin ng pamilya Castro ay muling nagliwanag. Sa tulong ni Gabriel at ni Dr. Elena, isa-isang nilinis ang bawat silid. Ang amoy ng pintura at bagong kagamitang medikal ay tila naging pabango ng kanyang bagong simula. Isang hapon, habang nag-aayos si Winnie ng kanyang bagong opisina, nakatanggap siya ng balita tungkol sa kanyang biyenan. Nagpasiya siyang magtungo sa ospital para sa huling pagkakataon. Sa loob ng ICU, ang dating mapagmataas na si Doña Carmen ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Nakatitig lamang ang matanda sa kisame. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw, ngunit ang kanyang katawan ay hindi tumutugon. Nang makita niya si Winnie, isang bakas ng takot at pagsusumamo ang rumehistro sa kanyang mga mata. Lumapit si Winnie sa gilid ng kama. Hindi niya hinawakan ang kamay ng matanda.
Ngunit tinitigan niya ito ng may malalim na pagkaawa. Narito ako para sabihing nakuha ko na ang klinika, Mama. Ang mahinahong bulong ni Winnie. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa akin ay gagamitin ko para sa mga kababaihang tinawag ninyong walang silbi. Ang pangalan ng ama ko ay muling mabubuhay, hindi sa karangyaan, kundi sa serbisyo. At tungkol sa pagkamatay ni Papa, hindi ko kayo ipapakulong. Ang mabilanggo sa sarili mong katawan habang pinapanood ang pagguho ng lahat ng pinahalagahan mo ay sapat na parusa na para sa akin. Tumalikod si Winnie, iniwan ang matanda sa kanyang sariling katahimikan. Sa labas ng silid, nakita niya si Fred na nakaupo sa sahig ng koridor, namamalimos ng pansin sa mga nurse. Nang makita ni Fred si Winnie, sinubukan nitong lumapit ngunit isang matalim na tingin mula kay Gabriel ang nagpahinto sa kanya. "Winnie, pakiusap. Wala na akong matitirhan. Kinuha na ng bangko ang lahat." Ang pagsigaw ni Fred habang pinipigilan ng security guard. Hindi na lumingon si Winnie. Ang bawat salita ni Fred ay tila ba tunog ng hangin na wala ng kahulugan sa kanya. Sumakay siya sa sasakyan ni Gabriel at habang nagmamaneho sila palayo, pinagmasdan ni Winnie ang kanyang sariling mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang mga bakas ng dugo at dumi ng pamilya Castro. "Handa ka na ba, doktora?" tanong ni Gabriel habang nakangiti. "Handang-handa na, Gabriel," sagot ni Winnie. Nakarating sila sa harap ng Santos Medical Clinic. Doon, naghihintay ang isang mahabang pila ng mga kababaihang may karga-kargang mga sanggol at mga buntis na may pag-asa sa kanilang mga mata. Isang malaking banner ang nakasabit sa itaas ng pinto. Santos Charity Ward, bukas para sa lahat. Ngunit habang ginugupit ni Winnie ang ribbon para sa formal na pagbubukas, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at scarf ang nakatingin mula sa loob. Si Lorna. At sa kanyang tabi ay ang sanggol na naging instrumento ng lahat ng sakit na pinagdaanan ni Winnie. Huminto ang mundo ni Winnie nang makita niya ang pamilyar na bulto ni Lorna na bumaba mula sa itim na sasakyan. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang magarbo at makulay na damit, at wala na ang mapang-aping na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bumaba ay isang babaeng tila pinatanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Gusot ang suot. May mga pasa sa braso at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Sa kanyang mga bisig, ang sanggol ay nakabalot sa isang maruming kumot. Hindi ito umiiyak. Ang katahimikan ng bata ang lalong nagpakaba kay Winnie bilang isang doktor. "Winnie, pakiusap." Ang boses ni Lorna ay paos. Tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, hanggang sa tuluyan siyang lumuhod sa harap ng klinika, sa gitna ng maraming tao. "Wala na akong matakbuhan. Ninakawan ako ni Raul, binugbog, at ang bata. Ayaw na niyang dumede. Kanina pa siya hindi humihinga ng maayos." Naramdaman ni Winnie ang tensyon sa paligid. Ang mga pasyenteng nakapila ay nagsimulang magbulungan. Nakita niya si Gabriel na handa nang tawagin ang security upang paalisin ang babaeng wumasak sa buhay ni Winnie. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, nanaig ang yaman ng puso ni Winnie. Lumapit siya kay Lorna, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang manggagamot. Kinuha niya ang sanggol mula sa nanginginig na mga kamay ng kabit. Ang bata ay maputla, mainit ang katawan, at hirap na hirap sa paghinga. Dalhin siya sa loob. Ngayon din, ang malakas at matatag na utos ni Winnie. Sa loob ng emergency room ng Santos Charity Ward, muling nagpakitang gilas ang mga kamay na dati ay minaliit ng pamilya Castro. Sa loob ng ilang oras, nakatuon ang buong atensyon ni Winnie sa pagsagip sa bata. Habang tinitingnan niya ang munting anghel na ito, hindi niya nakita ang mukha ni Lorna o ni Raul. Ang nakita niya ay isang buhay na kailangang ipaglaban,
Nang maging matatag na ang kondisyon ng bata, lumabas si Winnie sa waiting area. Doon, nakita niya si Lorna na nakayuko, umiiyak ng tahimik sa tabi ni Gabriel. Nang makita ni Lorna si Winnie, muli siyang nagtangkang lumuhod, ngunit pinigilan siya ng matatag na hawak ni Winnie sa kanyang balikat. Ligtas na ang bata, Lorna. Kailangan niya ng gamot at tamang nutrisyon. Saad ni Winnie, ang boses ay walang galit, ngunit puno ng awtoridad. Hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko ito dahil bawat buhay ay mahalaga. Pero kailangan mong harapin ang batas. Ang pagnanakaw mo sa mga alahas ng mga Castro at ang pakikipagsabwatan mo kay Raul ay may kabayaran. Tanggap ko na, Winnie. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Huwag mo lang pababayaan ang anak ko. Ang pagsusumamo ni Lorna habang ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mukha. Ilang sandali pa ay dumating ang mga pulis. Kasunod ang balita mula sa ospital kung saan nandoon si Doña Carmen. Sa isang matinding pagkakataon, ang huling hininga ng matandang biyanan ay pumanaw na sa sandaling naging ligtas ang bata. Ang pamilya Castro, ang kanilang yaman, at ang kanilang kasinungalingan ay tuluyan ng nabaon sa limot. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo si Winnie sa balkonahe ng kanyang klinika. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang bagong mundo. Sa loob ng klinika, naririnig niya ang tawanan ng mga nurse at ang pasasalamat ng mga pamilyang kanyang natutulungan. Lumapit si Gabriel at inabutan siya ng isang tasa ng kape. Ano ang iniisip mo, doktora? Ngumiti si Winnie, isang tunay at malayang nangiti. Iniisip ko kung gaano kaganda ang pakiramdam ng magpatawad, Gabriel. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na figura na naglalakad sa kalsada, isang lalaking mukhang pulubi, madungis at tila nawawala sa sariling kaisipan. Si Fred, wala na itong direksyon, wala nang matakbuhan. Tiningnan siya ni Winnie ng sandali, pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang paningin sa kanyang klinika. Wala nang galit, wala nang sakit. Ang tanging natitira ay ang pagnanais na magpatuloy sa paggaling, hindi lamang para sa kanyang mga pasyente, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na agos ng tubig na dumaan sa tuyong lupa. Nagiiwan ng buhay at sariwang damo sa mga lugar na dati ay baog at puno ng pait. Ang Santos Charity Clinic ay hindi na lamang isang maliit na gusali. Ito ay naging isang kanlungan, isang simbolo ng pag-asa para sa libu-libong kababaihan na dating katulad ni Winnie, nawalan ng boses, minaliit, at itinuring na walang halaga. Sa isang maliwanag na hapon, nakatayo si Winnie sa balkonahe ng kanyang klinika, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa langit. Ang hangin ay sariwa, malayo sa amoy ng antiseptiko at lason na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao sa mansyon ng mga Castro. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Gabriel, ang lalaking nanatiling anino ng suporta at pagmamahal sa lahat ng kanyang laban.